Magandang buhay po. Maganda ba ang buhay natin? Kaunti lang. Magandang buhay po. Okay. Lingon ulit sa katabi. You are blessed. Ayan. Kabila naman, you are blessed. Ayan. Talaga naman, every gising is a blessing. Kaya dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagkakalooban niyo pa tayo ng buhay. Amen? Amen? Okay, wala tayo dun sa mga area na kung saan nag-aagaw ng buhay. Amen? Ay, isang patotoo na buhay ang Diyos sa mga buhay natin. At dapat ipagpasalamat natin ang mga bagay nito. Nakakatuwa kanina, nauunahan pa, no? Dapat laging ganon. Every Sunday. Amen? Pangitiin natin si Lord sa buhay natin. At sabi nga sa Ecclesiastes, mga ngaral 12, basahin natin. Gusto kong basahin natin. Yan. Sabi ito sa mga ngaral 12, sa kabila ng lahat ng ito, in a conclusion ni Solomon sa kanyang buhay. That time matanda na siya. Sabi niya dito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito talaga yung reason bakit tayo nabubuhay. Okay? Matakot tayo sa Diyos. Give respect, hindi yung natatakot na, iba yung takot, di ba? Na parang ayaw mo siyang makita. Pero ito yung takot na may respeto sa Diyos. No? Reverence. At the same time, sabi ko nun, sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang katungkulan natin. Pag na-miss natin yung purpose natin na to, kung saan na tayo pupunta. Kaya napaka-importante, I challenge you to read our Bible daily, hindi kung kailan gusto mo lang. Not feeling read ako ngayon Daily, nasahin natin. As Paul said, araw-araw natin pinapatay yung sarili natin. Challenge natin sarili natin. Una, isang chapter a day. Okay na yun. Kasi habang tumatagal, pag nakikita mo na, nasusubaybayan mo na, diba? Para andin yan Ang Bible, para din yung pelikula, Korean novela. Binabasa mo nga lang. Diba? Ikaw nga, tagal-tagal mo nakaganon ka pa Kasama na sa routine mo yan, Mamayang 2:00, hanggang 3:00, okay, 4:00. Tatapusin ko na yon. Series. Diba? Ganon din to yung Bible. Okay? Series din yan. Kasi pag, medyo napagod ka na. Okay, hanggang 11 lang muna ako. Mamaya na yung 12. No? Excited ka sa next series. Diba? Amen? Ayan. Challenge natin sarili natin. Kahapon, yung mga kabataan, challenge ko sila. Challenge ko sa kanila, September, kalahati, diba? September, October, November, December. Bago man lang matapos ang taon, dapat meron ka ng sariling Bible. Diba? Challenge natin yan. Dapat meron kang sarili na masasabi mong akin to. No? Pinangahawakan mo salita ng Diyos. Kasi pag sarili mo, alam mo yan kung saan nahanapin, alam mo kung, di ba? Sabi ko sa kanila, sa pinanggalingan kong church, walang ganun Talagang required kayo magdala ng Bible nyo, sarili nyo. Kaya nga 4Bs may dala kang notebook, may dala kang Bible, may dala kang ballpen, may dala kang bukas na puso. Okay? Para hindi sayang. Hello? Nandiyan pa kayo?
Ayan. Yun yung pinag-uusapan natin. Since pinag-uusapan natin yung paglilingkod, one of katungkulan ng tao is maglingkod sa Diyos. Sumunod sa utos niya eh. Amen? At nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay, hindi nyo nakalimutan nyo na. Serve with love. Na-practice nyo na ba? Hello? Na-practice na natin? Okay, nagkaroon na ba tayo ng tamang pagtingin sa paglilingkod? Hello? Pero ngayong umaga na to, iba naman ang pag-uusapan natin. Okay? Dapat hindi ito yung topic eh. When I pray, sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mo na ibigay sa amin sa araw ng linggo? May mga ganun time na parang nakaprepare na naman yung series but may mga something na insertion. Boy na naman. May insert, no? May insertion, may nilagay si Lord sa pagkakataon na yun. Thank you Lord ako. Thank you Lord, sabi ko. Maybe ito talaga yung kailangan namin. Okay? Kasi nandun na kami sa paglilingkod sa iyo eh. Dinala ako ni Lord sa Corinto. At ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga na to. Pakibasa po. Ayun. Amen? Kasi yung Corinthians na base doon sa mga hindi nakakaalam about Corinthians. Corinthians ay napakarami nilang gifts. No? Napakadami nilang, kung babasahin natin sa simula pa lamang, sabi ni Paul sa Corinto. Ayan, sabi ni Paul, ito, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians 1 verse 4, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos, sabi niya, dahil sa mga pagpapalang ibinigay niyo sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Ayun yung kanyang sinasabi. Okay? Ang ganoon, maging sa pananalita at sa kaalaman ng katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay ninyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Very, napakadami nila. Sagana, sabi doon, sa mga pagpapala ng Panginoon. Pero, nung dinadala ko dito ng Panginoon sa Corinto, kasi nandito rin yung pag-aaral namin about Corinthians, the Church of Corinthians. Katulad ng nakaraan, sabi nga ng Lord, ito yung pinagtatampo ko sa iyo. But itong Corinthians na to, ay si Pablo naman ang nagsasabi sa kanya. Kasi itong Corinthians, sa sobrang dami ng gifts nila, ay nagyayabangan na sila. Alam nyo that, nung sinaunang kapanahunan nila Pablo sa church, pag sinulatan ka ni Paul, parang magtataka ka eh, parang there's something wrong. Bakit nagsusulat si Paul sa mga specific na churches na to? Okay? Parang kumbaga sa Senado, may subpoena ka na. Magugulat ka na lang. Hala, bakit ako may subpoena? Ganda pag nagsulat si Paul. Corinto, sulat ako. Okay? Dito na malalaman natin, ano ba ang reason ni Paul? Bakit siya sumulat dito sa Church of Corinthians? Hello? 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 Okay. Ang Corinthians, maano sila, malago sila sa kanilang gifts. Pag binasa natin yung gifts nila,
Yung spiritual gifts, nandito sa Corinthians yon. Okay? Kung di ako nagkakamali. Saan ba yan? Sa 12? Kailangan tingnan natin. Ayun, tama. Corinthians 12. Yan, ang kaloob ng Espiritu. Nasa kanila yon. No? Kaso, ang problema sa kanila, doon sa simula nung 3, ang sabi niya doon, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu, kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Ayun yung sabi niya dito, yun yung concern niya sa Corinthians. No. Hindi pa malago spiritually. Yan, mamaya tutukuyin natin yan. Okay? Pag sinabi ba nating spiritual maturity, ano ba yung tumatanim sa isip natin? Kasi parang spiritual maturity. Ano bang ibig sabihin ng spiritual maturity sa atin? Hello? Kaya lagi tayong pinapagbasa. Like, challenge kayo magbasa ng Bible. Bakit? Kasama to sa paglago. Spiritual maturity means paglago sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Mas lalo mong nagiging kamukha ang Diyos. Mas lalo mong sinabubuhay yung salita ng Diyos. O yung pagbabago ng isip nasa iyo na. That's spiritual maturity. Yung pagbabago ng puso, unti-unti, ugali at siyempre yung pamumuhay na ayon na sa kalooban ng Diyos. That's spiritual maturity. Hello? At ito si Pablo, sumulat sa mga taga-Corinthians para ipaalala sa kanila, no, na sila ay, kung babasahin natin yung 3, sila ay templo ng Diyos. Okay? At ito, ang ugali ng mga taga-Corinto na to, dahil nga sila ay malago na, marami silang magagaling na preacher, marami silang magagaling na leader. Ayan. They boasting about their leaders. No, sa church, nagkaroon na ng pagalingan. Nagkaroon na ng ganon. Ay, mas magaling mamuno si ano. Mas magaling mag-gitara si ano kaysa kay... Mas magaling mag-drum si ano. Nagkakaroon na sila ng paligsahan, rivalry. Kung sino talaga. Okay? Kay ano ako? Kay Duterte ako. Kay BBM ako. Parang gano'n ang nangyayari sa kanila. Nagigas po natin, may kanya-kanya silang pinanananigan. At ang pinaglalaban ng mga ito ay hindi naman yung, wala namang kinalaman pagdating sa ating kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo dyan, ay, yung word ni Pablo dyan ay secondary issue. Okay? Na dapat pagka nagsisimba ka, dapat nakadamit ka ng hanggang talampakan. Dapat pag nagsisimba ka, dapat, lumalakad ka ng palhod. Ganun yung pinag-aawayan ng mga to. Mga wala namang kinalaman sa ating salvation. Okay? Yung, kunyari, yung flow of worship. Diba? Wala namang kinalaman niya sa ano natin eh. Sa salvation natin eh. This is just a flow of worship. Kaayusan lang yan na ginagawa natin para kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Pero walang kinalaman yan. Hindi porket hindi ka lumuluhod palakad dito, sa harapan, hindi ka maliligtas. Tama? Ayun yung pinag-aawayan nila. Yung mga bagay, hindi naman mismo ngayon, yung mga bagay na secondary lang. Kung paano, dapat pag nag-worship, dapat nakataas ang kamay, dapat mga palakpak. Diba? Dapat pag nagpe-pray, dapat nakapikit. Marami silang ganoon. Yun yung niyayabang ng mga ito. Kasi nga, iba-iba yung leader na nagtuturo. Ay, kay ano ganito kay ano eh. Dito kay,
Yeah, yun yung problema na nakita ni Paul sa kanila. Nawawala na sa kanila yung pagkakaisa. Sabi mo, pagkakaisa. At isa sa mga importante yan, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Kailangan iisa lang tayo ng layunin. Kailangan iisa lang tayo ng ginagampan ng pananampalataya. At syempre, iisa lang dapat ang ating pinaglilingkuran. Hello? Hello? Amen? Dapat serve only Jesus. Okay? Nakita kasi ni Pablo, sabi ni Pablo, ano pa kayo, mga baby pa kayo sa pananampalataya. Gatas pa, hindi kayo pwede ng solid food. Bakit? Ay, mahilig kayo magselos pa eh. Inisip pa about yourself. Mahilig kayo may pag-away. Hello? Mahilig kayo makipagkompetisyon. Lagi yung tinitingnan, ako, me, myself, and I. Me, myself, and I. Hello? Amen? Kasi may nagsasabi doon, ako kay Pablo ko, ako kay Apollos, ako kay Pedro. Nagaganon-ganon sila. Kaya, sabi ni Pablo, buti na lang, wala akong binautismohan sa inyo, yung mga previous verse niya. Okay? So, nagsulat si Pablo sa Corinto para i-remind tayo, para i-remind sila that time na yung church nag-i-exist hindi because of Apollo, not because of Peter, not because of Paul. Ang church nag-i-exist because of Jesus. Hello? Kasi si Apollo, si Pedro, si Paul, lingkod lang din sila ng Diyos. Amen? Amen? Kaya sabi niya, kayo ay templo ng Diyos. Lingkod kayo ng Diyos eh. No? Same as sa atin ngayon. Reminder sa atin na si Jesus lang ang paglilingkuran natin. Everything that we do, ano man yan, sa ministry, sa pamilya mo, o sa araw-araw na buhay mo, si Jesus lang ang paglilingkuran mo. Si Jesus lang ang audience mo. At dyan nakabase itong chapter 3 na to. At yan po yung pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito. Okay? Pag meron kayong time, ano? Balikan nyo to, chapter 3. Okay? Maganda po ito. Okay? Napag-usapan naman natin ngayon. Ayaw na. Ayun. Ayun po yung binasa natin kanina. I want to emphasize dito. So then, no more boasting, yung 21, about human leaders, all things are yours. Sabi gano'n sa Tagalog, eh. Sabi gano'n, kaya't huwag mo ipagmalaki nino man na siya'y tagasunod ng sino man, sapagkat lahat ay para sa inyo. Kaya hindi mo pwedeng malaki na hawak ka ng kung sino-sino. One of the danger of discipleship, kaya ngayon pa lang, inaabisuhan na natin kayo, okay? Isa sa naging problema ng discipleship, sa tagal nitong itinatakbo ng iba't ibang sekta, ng iba't ibang mga denominasyon, ang isang danger dito is yung isang leader, inaangkin niya na yung kanyang disciple. Yun nakitang naging danger doon. At along our journey that time na nagdi-discipleship po, na-encounter talaga namin to, kaya nasabi namin na danger. Kasi may isang leader na parang nag-alsabalutan sa loob ng church, umalis. Sinama lahat ng kanyang mga disciple. Parang inari niyang, akin kayo. Nung nag-aklas siya, isinama niya lahat. Kaya danger yon. Okay?
Kasi itong leader na to, that time, grabe, mayroong magandang part, mayroong hindi magandang part. Bakit? Tinitingnan niya yung FB account ng disciple niya. Oy, payag ba kayo? Payag kayo? Naku, mabibisto. Ganun siya. Okay? Tinitingnan niya yung account nung kanyang mga disciple. Yung FB account, alam niya yung part na yun. Siyempre, yung iba, yung sa disciple niya, teka, parang ano yan medyo pumasok ka na sa boundary. Parang gano'n. Kasi may magulang na nagalit. Ang sabi ng magulang, hindi ko nga alam yung FB account ng anak ko, tapos ikaw, alam mo. Parang, uy, siyempre magulang yon, di ba? Dapat sila nga unang makakaalam. Hello? Yun yung naging danger ng part na to. Okay? Inaangkin mo o inaangkin ng leader na kanya yung mga tao. Totoong buhay po nangyayari to. Then, siyempre, kaysa maipagtalo ng mga ipagtalo, sige, release. Release natin. At dito po kami natuto sa part na to. Kaya ina-aware natin ng bawat isa na every believer is not yours. Hindi sa'yo yan. Kay Jesus yan. Hello? Maybe katiwala ka, pero kay Jesus pa rin yan eh. Hindi sa'yo yan. Hello? Kay Jesus yan. Yun yung binabasag ni Paul sa mga tao na to. Amen? Ayan. Ito po, pag-aaral natin una. Number 1, serve Jesus by growing in maturity. Kaya sabi niya dyan, brothers and sisters, sabi niya gano'n, I could not address you, sabi niya, na spiritual, to live by the Spirit, but the people who are still worldly, mere infants in Christ, I give you milk, sabi niya gano'n, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, for since, jealousy, quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like a mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, and are you not mere human beings? Sabi ganun. Sabi nga, hindi ko kayo pwedeng kausapin na mga matured na kayo eh. Parang gatas pa yung kailangan nyo. Bakit? Sabi, ang hilig yung makipag-away. Ang hilig pa magselos. Bakit si sister laging bakit si brother laging, bakit siya dun, daming ganon. Sabi ni Paul. Nagsimula si Paul, sinasabi niya ganyan, sabi niya, uy, masyado pa kayong baby. At anong pwede natin matutunan sa part na yan? Christian naman sila. Thank God. But, nag-a-act ng parang bata. Tayo ba yan? Christian naman tayo, pero parang tumanda na tayo, pero baby Christian ka pa din. Hello? Nasaan na yung ating ginogol na maturity? Kung gusto mo, ikaw pa rin yung inaakay, gusto mo, ikaw pa rin yung inuunawa. No? Check mo sarili mo. Baby pa rin ba ako sa pananampalataya ko sa Diyos? Aabutan na lang tayo ng edge sa tree. Baby ka pa rin. Hello? Ikaw pa rin ang wini-win.
Na dapat ikaw na yung nagwi-win. Ikaw na dapat yung nag-i-invite. Hindi na ikaw yung ini-invite. Hello? Amen? Baby pa rin ba tayo sa pananampalataya natin? Kung baby pa, edi mag-grow na tayo. Huwag tayong maging katulad ni Lenny Robredo. Nasa laylayan. Hindi tayo buntot, ang sabi ng Diyos. We are the leaders. Amen? Ano lang yun, huwag niyong masabihin si Lenny Robredo, sabi, pinupunto ko lang doon yung laylayan. Okay? Baka demanda tayo nun. Okay. Tayo ay nilikha ng Diyos para maging leader of leaders. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging buntot. Kaya nga kaya mo naririnig tong bagay na to kasi magiging leader ka someday. Hindi ka ba naglolong na someday isa ako sa tatayo sa harapan? Iya ako. Hindi ka ba parang nagnanasa na one day mag-share ako ng salita ng Diyos sa tao? Na yung buhay na to magiging encouragement doon sa mga tao na wala ng pag-asa sa buhay? O dito kasi, praise God, I'm blessed. You're blessed. But, kamusta yung buhay mo? Nakaka-bless ba? Walang problema kung maging blessing, kung blessed tayo sa buhay natin. Praise God. Pero ang tanong, yung buhay ba yan? Blessing ba? O sa'yo lang? Okay? Stand up na. Huwag na tayo manatili na baby. Hindi na tayo naka-prepare para dun sa, imagine mo, bonjing ang dating mo. Ang laki-laki mo na, may hawa ka pang, na-imagine nyo, parang ganun lang tayo eh. Pag baby ka pa, bonjing ang dating mo. Amen? Tingnan natin. Instead of spiritual maturity, lagi na lang silang nagseselos. Mga siloso, silosa. May mga silosa ba rito? Ha? Na lagi na lang si sister yung pinapansin nila. Ako, hindi. Sama ka kasi. Wala kasi, hindi ka kasi na-involve eh. No? Salamat sa buhay ng mga nanay, mga naglilinis. Palakpakan natin ang buhay ng mga nanay. Napakasipag. Salamat po sa buhay nyo. Okay? At sa mga hindi pa nakakasama, I invite you. Yan, masaya sila dito, naglilinis. Masaya ba? Amen. Praise God. Ayan, naka-schedule yung mga yan. Okay? Antayin nyo yung yung schedule nyo. Amen? Mahal natin ang church, tama? Kasi sasabihin mo, mahal mo si Lord, tapos hindi mo mahal ang church, hindi ako maniniwala. Parang walang katotohanan yan. Tama? Kasi pag mahal mo ang Diyos, mahal mong simbahan. At ginagamit natin to every Sunday. Gusto niyo ba na nag-worship tayo dito, hatching kayo ng hatching kasi may mga spider web na rito? Ayaw natin yun eh. Amen? Mapalad tayo mga kapatid. Bakit? Naka-aircon tayo eh. Hindi mo pagpapasalamat, Lord, thank you. Hindi ka pa ba maging mature yan? Yung iba, nakikipaglaban sa initan. Yung iba, walang dingding. Pero still, nagwo-worship sa Lord. Yung mga kasama ko sa seminaryo, yung iba, taga-ano yan eh. Taga Palawan. Pag nakikita mo talaga yung video nila doon, minsan, parang yung nakikita mo talaga sa kabundukan, yung makapagsimba lang talaga sila. Ganon. Kaya pagka napasok dito, Lord, thank you. Grabe, binayaan mo kami ng church na malamig. Pagdating namin dito, uupo na lang kami. Minsan magkakape pa. Pwede ba po ba magkape dyan? Pwede magkape. Imagine niyo. Sa iba may bayad yan.
Di ba? Ganun tayo pinagpala ng Diyos. Kaya huwag kayo magselos. Para sa atin lahat yan. Amen? Yan. Para hindi kayo magselos, punta ka dito pag naglilinis sila. Amen? Involvement. Pag nag-aayos sila ng bubong, sila kay Noli, punta ka dito, huwag kang maya. Magaan lang yung martilyo dito eh. Ayan. Labor of love para sa Panginoon. Diba? Lord, thank you. Kasi may kakayanan pa ako eh. Amen? May kakayanan ka pa, able ka pa eh. Bigyan na natin sa Lord. Oh, habang hindi pa tayo disable. Habang able pa tayo, bigay mo na sa Lord. Amen? Then instead of unity, ito, they were divided themselves based dun sa leader. Oh, kay Apollo ko, kay Pablo ko, galing ni Pablo mag-preach. Hindi kasing galing ni alam mo si siniraan pa eh, no? Galing ni mas magaling kumanta si Kay, ganoon, namimili tayo. Especially yung tatayo sa unahan. Piliin yan. Pinipili talaga. Hindi ko alam kung kaya yung tanggapin, no? One of the leaders ng discipleship, ang sabi niya, ito yung natutunan ko sa kanya, sabi niya, yung tao kasi nakatingin sa pinag-aralan eh. Oo, nag-aral ba yan? Saan ba galing yan? Pero ito yung katotohanan. Inaalaw niya na yung mga miyembro na mag-lead ng devotion at Bible study. Sige, bakit? Ba't inaalaw mo yan tumayo? Sabi niya, mas may tiwala ako sa ginagawa ng Diyos kaysa utak lang ng tao. Katulad kanina binasa natin, di ba? Yung tingin mo, katalinuhan ng mundong to, kahangalan sa Diyos yun. Napakadami nating standard sa buhay natin. Totoo yan. Pero, sinubukan mo na ba magtiwala sa Diyos para ano yan? Habang hindi kasi na-experience ng tao, hindi yan mag-involve. Hindi magagamit ng Diyos. Hanggat hindi mo sinusimulan, hindi ka magagamit ng Diyos. Try lang. Sa kaibigan mo muna, yung close mo. Huwag muna sa kagalit. Kaya doon muna sa close mo, kasi tanggap ka pa nun. Pagkagalit mo, iwanan ka lang nun. Simulan mo lang. Isa lang. Una, sa isang linggo, dapat makaisa ako. Yun yung challenge. Kailangan makaisa ako. Dapat sa loob ng linggong ito, kahit isa man lang may nasharean ako ng salita ng Diyos. Hello? Hello? Okay? Habang tumatagal, dalawa naman, hanggang sa maging tatlo, hanggang sa maging araw-araw. Napakasarap ng pakiramdam na yon. Hello? Amen? Amen? Okay. Kasi dyan papasok, pag meron ng ganyan, dyan napapasok yung tinatawag na mentoring. At yung mentoring na yan, pag-iisahin tayo yan. Wala na tayong division katulad ng ako kay Pablo, walang ganon. Lahat tayo kay Jesus. Amen? Walang iba tayong pagtutuunan ng pansin. Laging kagustuhan ng Diyos. Laging niyang suotin, sabi nung professor na nagturo sa amin, Indian ata yan. Galing pa siya ng Korea nag-aral. Laging sinasabi yun, suotin niyo yung eyeglass ni Jesus. Laging eyeglass ni Jesus ang susuotin niyo. Ano yung sabihin nun? Yung pagtingin ni Jesus dun sa tao, yung lagi ang tingnan niyo. Huwag yung pagtingin niyo lang. Pag ikaw, danger. Pero pag si Lord, tingnan mo, paano ba siya tinitingnan ni Jesus? Ano ba yung tingin sa kanya ni Jesus? Diba?
Kasi nakamtan natin yung kaligtasan, mayabang na tayo eh. Ay, mga born again, mga ligtas kami. Di ba? Mayabang tayo sa ganun eh. Salvation, makipagdebate ako. Ayon sa John 3:16, for God so loved. Di ba? Nayabang mo na eh. Ganun ba? Hindi naman ganun. Okay? Naunawaan po ba natin? Instead of mag-divide tayo, karoon tayo ng isang goal na mag-share ng salita ng Diyos, magkaroon ng mentoring, at the same time, yung pagsasaluhan natin yung salita ng Diyos, yun yung ilalabas natin. Bukod dito sa Sunday. Kasi sa Sunday, hindi kayo nagsasalita, magbabasa lang kayo. Pero when we bumaba tayo sa small group, sa tinatawag nating care group, di ba lahat tayo nagsasalita? Hello? Kahit na ayaw magsalita, nagsasalita eh. Amen? Naibubulalas mo kasi. Di ba? May mga tanong ka, magsalita ka. Mas talo tayo natututo pagka ganon. Ama? Konti lang naniniwala. Amen? Matatapos na ako, kayo mag-alala. Okay. Ang sabi sa Psalms 146:3-5, do not put your trust in in human beings who cannot save. When their spirit departs, sabi nga, pinaliwanag yun na, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Kung bakit hindi tayo magtitiwala o ilalagak yung ating pananampalataya sa mga tao, kasi nga, pag namatay ang mga yan, wala na din tayo. Hello? Hello? Kasi limited lang eh. Even ako po, limited lang yung oras ko dito. Kaya hindi dapat. Kung meron man kayong bibigyan ng pagtitiwalang lubos sa Diyos, hindi sa tao. Kasi ito na nga sabi ng Biblia, hindi makapagliligtas sa tao. Si Jesus lang. Doon ka magtiwala. Huwag sa tao. Kasi ang tao, bumabali yan ng pangako. Kahit ang pinakamagaling at pinakasumasagot lagi ng pangako, may chance na bumali ng pangako. Bakit? Mawawala siya sa mundo eh. Paano kung pinangakuan niya that time, nawala na yon? Nawala siya. Kasi pinangakuan niya, matutupad pa ba? Hindi na. Ikaw nagmaasa ka lang. Huwag kang magtiwala sa tao. Sa Diyos kang magtiwala. Amen? Okay. Alam niyo kasi, it is kind of attitude. Hindi naman yung about sa tignan niyo. Yung pagiging immature. Kung bakit sinusupil ni Paul yung pagiging immature ng mga taga-Korinto. Imagine niyo ito katulad yung bata, pag nag-aaway, hindi naman tungkol sa laruan ng pag-aawayan yan eh. Bata pa kasi siya eh. Hello? Kaya siya nakikipag-away kasi bata pa siya. Tama? Pero tingnan niyo, pag medyo lumaki na yan, magpapaubaya na yan. Ayoko na ng laruan, sa'yo na yan. Hello? Ayoko na ng baril-barilan, sa'yo na yan. Ayoko na ng manika, sa'yo na yan. Gusto na kayo, dress na. Ayoko na ng mga paper doll. Ayoko na mga baril-barilan na ganyan, na tubig ang laman. Gusto ko na pellet gun. Di ba? Nakikita natin, pag matured kasi, okay lang sa kanya yan. Nakikita po ba natin? Dahil bata pa nga, kaya mahilig sa pakikipag-away. Pero once na nag-matured na yan, magpapaubaya na yan. Bakit ko aaksayin yung sarili ko sa pakikipag-away? Kasarap-sarap ang buhay na walang kaaway. Tama? Kahit saan ka pumunta, pwede. Kasi pagka may kaaway ka, ayoko dyan. Nandiyan si baka mapa-trouble tayo, di ba? Eh kung wala kang kaaway, pasipul-sipul ka pa. Di ba?
Kaya yun ang gusto supili ni Paul. Kaya sumulat sa mga to, kasi sabi niya, oy, masyado pa kayo immature. Mga Kristiyano na kayo, pero immature kayo. Okay? Anong dapat natin gawin? Una, huwag kang manatili. Be intentional sa sarili mo. Hindi kusang darating sa iyo ang Biblia, tapos magbubuklat para basahin mo. Tapos yung, hindi ganon. Nag-expect ka ba ng ganon? Kusang lalapit sa iyo? Okay na. Hindi ka, don't expect na lalago ka kung wala kang ginagawa. Kung pinagpapalit mo lagi si Lord sa mga labahan mo, huwag kang mag-expect na lalago ka. Kung pinagpapalit mo si Lord sa mga bagay sa mundo, huwag mo expect na lalago ka. Yun yung katotohanan. Don't expect. Magiging malalim ka sa pananampalataya kung hindi ka nagsisimba. Kung hindi ka nagba-Bible study. Kung wala kang involvement. Kung hindi ka nag-share ng word. Kung hindi ka nagbabasa, kung hindi ka nagme-meditate, hindi ka nananalangin, don't expect. Okay? Be intentional sa buhay natin ito. Minsan ka lang mabubuhay, maging intentional ka na. Huwag mo na kasing hintayin na dumating pa yung dulo. Okay? Be intentional sa buhay na to. Konti na lang oras natin. Mag-e-edge sa 3 na. Hello? Sino nakabasa ng Revelation? Diba? Ang sabi doon, darating yung time magkakaroon ng maraming gera. Ang dami ng gera ngayon. Hindi ko sinasabing mismo darating na talaga. Totoo naman darating ang Panginoon eh. It's either maabutan tayo o mauna ka. Maabutan. Diba? Ayun ang katotohanan, pero at least na-maximize ko naman yung buhay ko dito sa mundo. Diba? Nagamit ko naman ng maayos. Nakapaglingkod ako sa Diyos. No? Hindi pa huli ang lahat. Nakapaglilingkod pa rin ako sa Diyos. Amen? Huwag manatiling bata. No? Kailan po natatagang church? 2005. O, diba? Sino nandito ang 2005? Sabi. Amen? 6, 7, 8, 9, 10. Dapat, nag-share na rin tayo ng Word of God eh. Hindi na tayo yung sinesharean lagi. Diba? Tama ba? Kumain naman tayo ng solid food. Huwag puro gatas. May impatyo tayo yan eh. Puro gatas na lang tayo. Amen? Huwag kang manatili sa pagiging bata sa pananampalataya. Maghangad ka ng lumago. Habang ikaw'y tumatanda sa edad, tumatanda rin dapat yung pananampalataya mo. Hindi yung habang tumatanda ka, yung tinatawag na tumatandang paurong. Dapat habang tumatanda tayo sa edad, mas tayo yung pananampalataya natin, mas tumatanda sa Panginoon. Hello? Ayun, dalawa. Be mature believer, give attention to Christ. Pangalawa. Yung attention mo, lagi na kay Kristo na. Lagi ka naglalaan kay Lord, kay Lord. Lagi nakabato sa Diyos. Huwag sa sarili. Huwag sa ibang tao. Parang yung sa kabayo, ano yung sa kabayo? Yung dito. Tapaho ba? Diba? Para hindi ka na-distract. Maglagay ka ng tapaho. Si Jesus lang ang tingnan mo. Diba? Sa karera, ganun eh. Kaya may tapaho o ang kabayo para hindi siya nadidistract dito. Isa lang ang tingin niya. Kasi pagka tinanggal mo yun, kung saan sa pupunta yun. Distraction. Pero once na may tapaho, isa lang tinitingnan. Yung tinatakbuhan niya lang. Ganun din dapat tayo sa pananampalataya natin. Isa lang ang tinatakbuhan natin. Hello? Nakakapagod, bumarami ang tinatakbuhan. Isa lang. Si Jesus lang ang ating goal. Amen? Pangalawa, be mature believer,
nag-iisip ka ng hindi division, kundi ng pagkakaisa sa church. Hello? Yan ang binabanatan ni Pablo yan. Yun nagkikreate ng division. At alam naman natin na hindi healthy sa isang church to. Na kayo-kayo, kami-kami, sila-sila. Walang ganon. Dapat yung word natin, tayo. Amen? Hindi yung kami-kami lang. Kami-kami lang yun. Bahala kayo. Tayo. Tayo nga hayo. Amen? Amen? Tanggalin natin yung isipan na yun na magdi-divide. Maraming church po ay na-dissolve gawa ng division na yan. When I was youth pastor, galing sa sa Emmanuel, tapos nag-church planting diyan sa pamayanan ng Maliksi. Ayan. Diyan ako nag-start na mag-share ng salita ng Diyos sa mga youth. Ayan. Then, kinausap ko sila. Una si Pastor Matthew. Kasi, worker kami ng Emmanuel eh. Tapos, may isang church galing ibang bansa na nagtayo ng simbahan doon, ang kinuwang worker, taga Emmanuel. Kasi, yung nag-sponsor ka-church namin dati sa Emmanuel, na pumunta ng abroad. Yung church nila roon, nag-church planting dito, ang kinuwang mga worker galing Emmanuel. Nagigess niyo po? Gulo. Okay. Galing doon. Tinanong ko si Pastor Matthew, Pastor Matt, ano po bang usapan nyo? Sabi ko, sabi ni Pastor Matt, wala eh. Kasi sabi ko, Pastor, ino-opera na ako ng SSS. Sabi ko sa akin, nag-o-offer na sa akin ng SSS. I-absorb na nila ako. Pastor, sabi ko, hindi pa kayo kinakausap? Hindi eh. Di nag-decide ako na, teka, basta nyo na lang ako kukunin, hindi kayo nagpapaalam sa tatay ko. Gano'n ako. Sa madaling sabi, hindi na ako nagpatuloy doon. Grace exit ako sa kanila. Tapos, isa sa mga nakakalungkot na bagay, kung bakit ako nawala, sinabi nila, napagod daw ako. Sabi ko, iba yung reason, iba yung chismis nila, no? Napagod daw ako kung bakit hindi na ako nagpapatuloy sa kanila. Ang sabi ko, hindi, sa una pa lang kasi, sabi ko, nung time na binalikan ko na sila, sabi ko, sa una pa lang po kasi, sabi ko, hindi na okay eh, hindi legal yung paggawa sa akin eh. Illegal eh. Kasi, kukuhain ka na lang bigla, hindi nagpapaalam, tapos dito ka na, worker ka namin. Ganon. Kakaya naman doon sa tatay ko na nagtsatsaga sa akin. Na ilang beses akong na-fall in love, nadapa, siya pa rin nagsasabi, justify pa more. Lagi kasing gina-justify ko, hindi, Pastor, dadaling ko sa church. Pastor, dadaling ko sa church. Ayun, justify pa more. Lagi sinasabi sa akin ni Pastor Matthew. Di ba? Dahil sa hindi pagkakaunawaan, they created division eh. Di ba? Kung eto sana, nag-submit dito, hindi nagsarili, hindi sana okay. But yung church nakakatlungkot, wala na. Yung drum set, nung dinalaw namin ni Pastor Matthew, yung drum set, yung mga gitara, pati yung pulpito, pati yung pinaka-area, yung bahay, medyo malaki din po. Siguro kalahati nito. Yan. Kasi yan, walang tao. Puro alikabok. Wala na. Dissolve ang church. Dahil sa ganoon lang. Dapat lagi natin iniisip kung paano magiging one tayo. Don't create division. Napaka-danger po niyan. Okay? Dapat maging malinaw sa atin yan. Amen po? Ayan. Tumagal na naman ako. Okay lang? Ayan. Number 2. Siyempre, serve Jesus
by building, sabi ganon, building foundation. Yan. Sabi diyan, what after all is Apollo and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each task. I plant the seed, Apollos watered, sabi nga, but God has been making it grow. Yeah. So, neither the one who plants nor the one who waters anything, but only God who make things grow. Kung bakit ganon? Gusto lang sabihin sa atin ng Diyos na sa Kanya natin i-build yung foundation natin at hindi sa tao. Kasi yung tao na yan, pinagkatiwalaan niya lang para magdilig. Para magtanggal ng mga, tawag dito, hindi angkop sa paglago. Hello? Pinaglalagay yung iba, binigay ni Lord para maglagay ng abono. Hanggang ganun lang, kakayanan yan. Pero wala siyang karapatan o wala siyang kakayanan na magpalago. Ganun natin tinitingnan ng ang mga leader ng Diyos. Okay? Hello? Yung iba, nag-encourage. Yung iba, nananalangin. Pinapanalangin ka, pinapanalangin nag-encourage. Yung iba naman nag-encourage. Yung iba naman nag-share ng Word of God. May kanya-kanya yon. Kaya hindi mo pwede sabihin, doon lang ako sa nag-encourage. Doon lang ako sa nag-share ng Word of God. Doon lang ako sa nagpe-pray. Huwag ganon. Okay? Kasi alam naman natin, dapat na kay Lord yung foundation natin. Hello? Amen? Kasi si Lord lang yung ating tanging maaasahan in times of need. Kasi yung mga tao sa paligid natin, although they're praying for you, but not all the time is malakas sila. Tama? Kaya kailangan nagpapanalanginan tayo eh. Kasi even na nangihina ako, napapalakas ako dahil sa panalangin nyo. Ganon din naman kayo. At lumalakas tayo dahil nananalangin tayo. Hello? Tingnan nyo, pagka nananalangin kayo, parang ang sarap magpuri sa Diyos. Pag hindi kayo nananalangin, puro katamaran ang nadadanasin nyo. Naranasan na natin yon? Totoo ba? Hello? Pag hindi ka nananalangin, di ba? Parang ang tamlay lahat. Pero pag sinimula mo ng panalangin ng buhay mo, yung umaga mo, masarap. All is well. Na kahit na doon pumapasok yung Romans 8:28. Amen? Munti ka na mahagip ng isa pang motor, hindi ka nagagalit. Nagpasalamat ka, thank you Lord, safe ako. Hindi pa, loko yun ah. Namimina ka brada. Ano ba ang gusto mo? Yun. Magkaiba, di ba? Magkaibang response. Di ba? Basta nagpasalamat ka, salamat Lord, hindi ako natabig. Amen? Hindi na tayo hindi ba ako kilala? Hindi ako pala away. Hindi ako pala away, huwag kang mag-alala. Amen? Okay, ano ba natin matutunan dito? Pasuyo po, ayaw na gumana. Ayan. Ayan. Paul planted, Apollos water, but God gave increase. Lagi si Lord ang nagpapatubo. Laging si Lord ang pinagmumulan. Laging si Lord ang may gawa ng lahat. Hindi yung taong yan. Only those persons are instrument ng Diyos. Hello? Hindi natin ginodiyos yung tao. Kahit napakabait niyan, hindi natin ginodiyos yan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay niyan. Instrumento siya ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Tama? Kaya huwag ka ma-disappoint kung minsan hindi ka
nare-response, pero huwag kayong mag-alala, lagi kayong kasama sa panalangin. Okay? Kay Lord lang tayo. Then, the foundation of church is not Paul, not Apollos, but Jesus alone. Si Lord lang yung pundasyon, especially ng church. Every church. Hello. Yeah. Si Lord lang ang tanging pundasyon. Every church. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Paul ditong church, tayo, eto. Dapat yung ating kongregasyon, ang foundation si Lord. Hindi naka-attach sa tao. Hindi naka-attach sa treasurer, sa president, sa pastor. Dapat kay Kristo. Hello? Dahil mawawala lahat ng yan eh. Pero si Lord, hindi. Amen? Next, leaders or tools. Si Lord pa rin yung master builder natin. Salamat po. Tools tayong lahat, pero si Lord pa rin yung nagbi-build sa atin. Si Lord nagbi-build ng buhay natin, si Lord nagbi-build ng kung ano man ang meron tayo sa buhay natin. Kaya lumalago yung negosyo natin kasi yung mga tao na yun, pinapadala ng Diyos sa'yo. Hello? Kaya hindi natin pwede ipagyabang yan. Okay? Kaya ka nakakapagtrabaho na maganda dyan sa kumpanya mo kasi yung mga trabaho mo, pinadala ni Lord sa'yo yan para maging encouragement mo, para pumasok ka. Kasi pag hindi okay yung katrabaho mo, hindi ka papasok. Binigay sa'yo yung si Lord ang nagbigay ng teacher mo para matuto ka. Lahat yan galing kay Lord. Tingnan mo lagi yung ginagawa ng Diyos. Amen? Si Lord nagbibigay niyan. Si Lord nagbigay ng church na to sa atin. Kaya tayo nagtitipon ngayon. Amen? Yung katabi mo, yung kumari mo, yung mga leaders ng church, binigay ni Lord sa atin yan. Si Lord ang pinagmulan niya. Hindi ang pusang nagpunta rito. Sige, ako mamumuno sa inyo. Hindi. Actually, ayaw nga niyan eh. Ayaw niyan. Kung hindi lang dahil kay Kristo. Amen? Ang hirap kaya, ang titigas ng ulo ng tao. Lord, pag-aalagaan mo ako ng mga yan, hindi nga nagpe-pray, ang hirap. Pag in-invite mo pa eh, sorry, puyat lang. Okay. Pag in-invite mo pa, di ba? Tatanggihan ka pa minsan. Gaano kasakit? Especially, ako bago ako pumunta rito, hinahanda na nila ako. Sabi nila, Pastor, handa ka na bang umarap sa mga leon? Sabi ko, di ba pwedeng tupa na lang? May makakasalubong ang leon. Minsan kambing. Hindi lahat yan tupa.
Hello? Pero tinatransform ni Lord yan araw-araw. Amen? Dahil si Lord lang. Kay Lord ka lang lagi titingin. Kasi kung titingin lang tayo sa tao, matagal na tayong umayaw. Nakakapagod pag tumitingin sa tao. Pero pagka kay Lord, parang Lord, ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam ng paglilingkod. Kasi alam mo, yung inaasahan mo, totoo. At meron kang inaasahan. Hindi ka nabubuhay ng wala lang. Amen? Amen. Ayaw na niya. Pasuyo po. Next slide. Yan. Our foundation. Sige po. Strong materials. So, ang tanong, saan natin ipapound yung ating sarili? Saan natin itatanim? Saan natin itatayo ating mga sarili? Strong foundation. Faith, obedience, holiness, and love. Sunod-sunod po yan. Kailangan may faith ka muna bago ka sumunod. Hello? At kailangan banal ka muna bago ka umibig. Sunod-sunod po yan. Etong foundation na to, ang binibigay sa atin ng Diyos. Okay, tingnan natin yan kung meron tayo yan. Then next po, weak foundation. Tingnan nyo para aware tayo. Weak foundation ng buhay natin ito. Pride, self-ambition, and world recognition. Yan lang yung ninanais natin sa buhay natin. Kung ito lang, yung ninanais mo sa buhay mo, walang tibay. Weak foundation to Lalo na to. Diba? Pride. Self-ambition, yung gusto mo lang lagi. No? At word, tinitingnan mo lang, gusto mo lagi nare-recognize ka. Yan yung mga weak foundation. But, ikaw, mamili ka, saan ba gusto mo? Si Lord nag-o-offer ng magandang foundation sa buhay mo. Amen? So, tatanungin natin sarili natin, naglilingkod ba talaga ako kay Kristo? O pinaglilingkuran ko lang yung sarili ko? Pinapasaya ko lang yung sarili ko, kaya ako nagsisimba. Kasi gusto ng pamilya ko magsimba ako. Kaya nagsisimba ako. Ganun ba yun? Hello? Sino ba talaga na pinupuntahan natin sa church? Si Lord ba? Sino bang pinaglilingkuran natin? Si Lord ba? Amen? Kung nagsiserve tayo kay Lord, wala na tayo dun sa mga selos-selos, division. Amen? Wala na tayo dun. Ilalagay na natin yung ating sarili na maging mature, siyempre sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. At pero hindi doon nagtatapos. Okay? Dahil si Paul, sabi niya, nag-grow nga ako, maturity, nagbibuild ako, but siyempre kailangan alalahanin natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ano ba tayo sa Diyos? Sino ba ako sa Diyos? Ano bang gampanin ko sa Diyos? Diba? Importante yun Application natin, do not serve for applause. Mawawala yan. Okay? Do not serve for recognition. Huwag kang kumilos nang gusto mo napapansin ka lang. Kasi may time, hindi ka talaga mapapansin. Kasi kung gusto mo lang ma-recognize ka na ma-recognize, paano pag hindi ka na napansin? Ayaw mo na. Paano pag hindi ka napalakpakan? Pinaikot mo pa naman yung gitara. Sinabay mo pa naman yung palo mo, ulo mo. Hindi ka na-recognize. Ayaw ka na. Ganun ba yan? Serve for Jesus faithfully, quietly, hindi kailangan ng pag-ingay.
Hello? Sincerely. Amen? Our work will stand and God will reward it. Yung mga bagay na hindi nakikita ng tao. Kasi, sabi ng salita ng Diyos, pagka pinraise ka na ng tao, nakuha mo na yung reward mo. Hello? And the Bible said, yung ginawa ng kanan, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Hindi mo kinakailangan magsabi, nag-donate ako sa church nag-donate ako na second floor. Sarap marinig na, no? Nag-donate ako ng second floor. Woo! Hindi natin kailangan, okay? Mas maganda kayong tahimikan na lang eh. Minsan yung maingay, yung pa yung... Diba? Malalaman mo talaga yun eh. Yung maingay, yun yung walang laman, sabi nga sa lata. Pero pagka may laman yan, tahimik lang yan. Make sense? Hello? Pag maingay, walang laman. Diba? Praso lang. Maingay. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Pero pag puno yan, may laman, tahimik lang yan. Serve quietly. Okay? Magpuri ka sa Diyos, pero yung paglilingkod mong ginagawa, hindi mo kailangan i-broadcast sa maraming tao. Amen? At yung hindi nakikita ng tao, nakikita ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Okay. Malapit na po tayo. Next. Hindi na ako gagamit. Next po. Serving Jesus by living God's holy temple. Ayan, sabi ng Diyos, don't you know that you yourselves are God's holy temple and that God's Spirit dwells in your midst. If anyone destroy God's temple, God will destroy that person, for God's temple is sacred and you together are the temple of the Lord. Next po. Sige, baba mo na lahat. Okay. Una, can you imagine kung gaano natin pinahahalagahan yung bawat rebulto dito sa mundo natin? Diba? Yung rebulto ni Saloneta, kay Rizal. Diba? May bantay pa eh. At yung bantay na yon, hindi basta-basta kikilos yun. Tama ba oh? Hirap nga pangitiin nun eh. Ganun lang yon. Tapos hindi ko alam kung ilang oras o ilang minuto, papalit na yon. Pagka gumalaw na, magpapalit na sila. Ganon. Diba? Ganon nila pinapahalagahan yun. Pero dapat, ang pinapahalagahan natin ng gusto, yung simbahan. Kasi dito, nananahan ng Diyos. Sa atin, nananahan ng Diyos. Hindi dun sa mga rebulto na pinahahalagahan ng tao. Dapat, mas pinapahalagahan natin ang simbahan. Hello? Pero hindi eh. Pagkatapos kumain, nandyan lang eh. Ay, sorry. Diba? Dapat pagkatapos gamitin ng instrument, ligpitin. Diba? Hello? Amen? Mahal ba natin ang church natin? Nandito. Dito tayo tinakatagpo ng Diyos. Sa panahon nila Abraham, ng ating mga ninuno, doon sila nakikipag-usap sa Diyos. Kaya nagtatayo sila ng mga tent. Dahil doon nila kinakausap, doon sila nakikipag-usap sa Diyos. Tayo sa panahon natin ngayon, church ang ginamit na. Na dito tayo kinakatagpo ng Diyos. At the same time, they called ni Paul na tayo mismo yung church kasi kinakatagpo tayo ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hello? Okay? We are God's temple. Personally, tayo po. Templo tayo ng Diyos. Sa atin nananahan ng Diyos. Kaya nga, yung gusto mong gawin, di mo magawa. Okay? Yung may conviction sa'yo ang Diyos.
No? Pagkagagawa ka ng mali, mali yan. Alam mo namang mali, pero minsan, konti lang naman. Di ba? Pero may conviction. Dahil nga, pinananahanan ka ng Diyos. Pangalawa, the church, eto mismo, hindi ito organisasyon lang. Okay? Ito, dwelling place. Kung saan kinakatagpo tayo ng Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, umiiyak, tumatawa. Dito tayo kinakatagpo ng Diyos. Sa lugar na ito. Hello? Amen? At syempre, when we divide the church, chismis. No? Hinayaan lang natin mga kasalanan. Okay? Hindi tayo disiplina with damaging God's holy temple. Hello? At ang naatako dyan, may warning dyan ng Diyos. Next slide po. If anyone destroy God's temple, God will destroy that person. So, tingnan niyo. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang salita ng Diyos, pag ikaw ang naging dahilan, God will destroy you. I don't know how. Hindi ko alam isip ng Diyos. Hindi po ako nagsalita niyan. Ayan ang sabi ng salita ng Diyos. Pag ikaw ang nagkikreate niyan, at sinisira mo yung templo ng Diyos, ikaw mismo, sinisira mo, alam na, masisira ka talaga. Ay, yung dahilan kasi ng iba ganito, ay hindi naman ako, wala naman ako dinadamay na tao. Sarili ko lang naman. Hindi ko naman sila parang, yun lang yung sinasabi ng kaibigan ko. Sabi niya, wala naman ako pineperwisyong iba, ako lang. Sabi niya, di ba? Kaya okay lang sa akin to. Ako lang naman, hindi ako namimerwisyo. Pero kung titingnan mo sa kabilang banda, actually, pag nag-uusap nga kami, pag nawala ka sa mundo, pag nakulong ka, perwisyo ka pa, bakit? Gagastos ang nanay mo sa kulungan, araw-araw ka dadala, sila perwisyo. Sila. Yung nanay mo naman, hindi naman laging may pera yon. Tatawag ngayon kay ate yun, ate, di ba? Sinasabi mo, ikaw lang, pero at the end of the day, pag dumating na yung puntong yun, ang dami mo napeperwisyo. Hello? Akala mo wala, akala mo sarili mo lang. In danger. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, you are the temple of God. Tapos sinisira mo lang. Hello? Amen? God will destroy that person. May ikaw yung sanhi niya. Next po. Yeah, for our application, serving Jesus by guarding unity. Lahat tayo dapat binabantayan natin yan. Okay? Yung pagkakaisa. Pag alam natin na medyo nagkikreate ng gap, iwasan natin yan. Kailangan magkaisa tayo. Diba? Alam naman natin yung simula na yan. Simula lang sa maliit. Pero pag lumalaki, medyo danger yan. Okay? Serving Jesus by walking in holiness because His Spirit live in us. Walking sa kabanalan. Hello? Kasi nga, nakatira sa'yo si Lord. Pag nakatira sa'yo si Lord, nagsisinungaling ka pa ba? White lies naman eh. Pag nakatira sa'yo si Lord, sinasagot mo magulang mo? Ha? Sinasagot mo magulang mo? Pag nakatira sa'yo si Lord? Ganun ba yan? Nandadaya ka sa test? Hindi naman sila dinadaya mo, ikaw eh. Okay? Walking in holiness in everyday life. Mas lalong palapit ng palapit kay Lord. Serving Jesus, huwag mong ipagyabang yung mga tao sa paligid mo. Hello? Kaya sabi ng Lord sa bandang uli, sabi niya, lahat naman yan sa'yo. At ikay para sa Diyos.
Lahat ng bagay na yan, para sa'yo yan eh. Hindi mo na kailangan ipurso pa. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Pag nasa kay Kristo tayo, sa ating yung mga bagay na yan. Amen? Next po. For our conclusion, serve Jesus by growing in maturity, leave behind the childish ways, and walk humility and unity. Iwanan mo na. Mag-start na tayo. Okay, simulan na natin ang pagbabagong ito. Serve Jesus by building our foundation. No? Yung ating serbisyo sa Lord, dapat hindi lang every Sunday. Tagtatagal. Hindi lang isang taon. Ang paglilingkod sa Diyos, walang retirement. Pag nagretiro ka na, ibig sabihin, nandun ka na. Hello? Hindi natin pwede dahil hindi na ako puri sa Diyos eh. Hindi natin pwede yun. Amen? And serve Jesus by living God's temple. Guard holiness sa ating mga buhay. At syempre, dito sa loob ng simbahan. Amen? Pag nasa simbahan, sa mga musicians, every pick ng instrument, pray first. Hello? Maging practice na natin yon. Sa bawat pagdating natin dito, upo, pray first. Hindi masama magkape, pero unahin mo munang manalangin muna. Pagpasok mo pa lang sa bahay sambahan, Lord, thank you sa pag-iingat. Lord, mangusap ka sa akin sa araw na to. Yung pagnanasang ganon, hindi pagdating dito, kapit tayo. Walang problema doon. Pero pray first. Pray first. Unahin mo pasalamat sa Diyos. Amen? At huwag kang pumayag na pupunta ka ng church, lalabas ka ng wala lang. Amen? Meron dapat sinabi ang Panginoon. Next po. 1 Corinthians 3, whether Paul or Apollos or Cephas, si Pedro, or the world or life or death or the present of the future, lahat na sa iyo. Ibinigay ng Diyos. Okay? At ikaw ay para kay Kristo. Tayong lahat para kay Kristo. At si Kristo ay para sa Diyos. Okay? Kaya lahat yan, yung future mo, di mo na, basta lumakad ka lang na si Lord ang foundation mo, subukan mo. No? Naka-comment ka kagad, di mo pa sinusubukan eh. Ayun na mahirap sa atin, no? Naka-argue agad, di mo man lang sinubukan. Subukan mo muna. Saka pag napatunayan mo, saka mo sabihin. Amen? Amen? At wala tayong gagawin sa buhay natin ito. Next slide po. Sabihin natin. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. We will serve only Jesus sa buhay natin na ito. Na kahit anong mangyari, anong unos, anong pagsubok, ang dumating sa buhay natin, we will serve only Jesus. Yung mata natin, ipako natin ang paningin natin kay Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Maipagyabang natin sa buhay natin si Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Salamat po sa Panginoon.